Masama bang lumaban para sa kalayaan? Kasalanan bang ipagtanggol ang sariling bayan? Kung laban ito sa pangabuso at pang-aapi, bakit tila mali? Kung magsalita para sa mga takot mga tuwiran, kasalanan bang ilantad ang katiwaliang sumasakal sa ating bayan? Krimen bang may tuturing ang magpakabayani para sa sariling lupang sinilangan? Ito ang kwento ng buhay. Ito ang alamat ng kabayanihan. Ito ang alaala ng isang taong nag-alay ng lahat. Si Dr. Jose Rizal. Sa isang malamig na umaga ng ika-19 ng Hunyo sa taong 1861, isinilang sa bayan ng Calamba, Laguna ang isang sanggol na sa kalaunay magiging ilaw ng bayan. Konting hirin na lang, Donya! Malapit na, andito na ang ulo! Pinagpala po kayo ng isang malusog na batang lalaki, Ginoot Ginang. Salamat sa Diyos. Anak ko. Mapangalanan natin siyang Jose. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda, natatawaging Pepe. Siya ay ikapito sa 11 anak nina Francisco Mercado at Teodora Alonzo. Sa himig ng daigdig, Tagalog ang may pinakamatamis na himas sa puso ng lahi. Wika ng ina, tinig ng bayan, at diwang hindi mapaparam ng panahon. Kay talas na iyong isipan, anak. Huwag mong lilisanin ang landas ng karunungan. Sa paglipas ng panahon, ikaw ay magniningning sa pangalan at dangal. Sa murang gulang pa lamang ay nahalina na si Pepe sa mahika ng mga pahina. Ang bawat aklat ay tila ilaw na nagpaliwanag sa kanyang kamusmusan, kasaysayan, mga tulang humahaplos sa damdamin, agham na bumubusisi sa likas ng daigdig at mga kababalaghang kumakaway sa kanyang imahinasyon. Ngunit gaya ng maraming anak ng bayan, kinailangan niyang suungin ang unos ng edukasyong ikinadena ng banyaga. Isang sistemang hindi para sa katulad niyang kayumanggi, kundi para lamang sa may mga dugong dayuhan. Panahon na para tupdin ng ating anak ang tungkulin sa dunong. Sa binyan siya ay maglalakbay. Sa piling ni Gurong Justiniano, na bagamat matigas ang pamalo, ay hubugin ang isipan na parang apoy sa ginto. Anak ko, maging ilaw ka ng dangal kahit malayo sa aming piling. Buksan mo ang puso't isipan sa aral ng iyong guro. At huwag mong kalilimutan ang halimuyak ng ating tahanan. Oceano! Ano po yun, Itay? Ihatid mo ang iyong kapatid sa binyan. Pagkat doon niya ay hubugin ang kanyang lakbay sa karunungan. Sa bawat hakbang, pa'y siya'y samahan ng diwa ng ating angkan. Masusunod po, Itay. Sa edad na 9 na taong gulang ay napagdesisyonan na ng mag-asawa na pag-aralin ang anak na si Pepe sa binyan. Sa lilim ng lumang punong mangga, habang ang araw ay dahan-dahang tumatakas sa silangan, nagtipon ang pamilya upang ihatid si Pepe sa kanyang bagong yugto ng buhay. Payapa ang hangin, ngunit mabigat ang puso. Ang tahanan ay tila isang altar ng dasal at pag-asa.
Si Doña Teodora, bagamat may ngiti sa labi, ay hindi maitago ang pagkabog ng dibdib. Hawak niya ang maliit na bag ni Pepe para bang ayaw pa itong pakawalan. Si Ginoong Francisco naman, tahimik ngunit tagos sa mata ang pag-aalala. Isang amang alam ang bigat ng mundong papasukin ng kanyang anak. Ang mundo sa labas ng ating tahanan ay hindi laging mabuti. Ngunit huwag kang matatakot. Baunin mo sa iyong puso ang aming aral, ang Diyos, at ang dangal ng ating Ama. Upo, Inang, sa bawat kahinanong aklat at aral na aking matututunan, dala ko ang iyong pangalan at pagmamahal. Pepe, halika nga. Mag-ingat ka. Sa bawat hakbang palayo ng karwaheng sinasakyan ni Pepe at Pasiano, tila ba ang kanilang bakas ay sinisipsip ng lupa, tanda ng paglisan at pagsisimula. Sino ka ba? Ika'y magpakilala sa akin. Ako'y si Rizal. Bulaklak ng langit kayo magpili. Anak na Ginoong Francisco, sa dangal ay hindi mapapawi. Sa sinapupunan ng inang bayan, ako'y isinilang upang sa panitig at dangal, ang bayan ko'y tangkad. Sa unang pagtingin ng mga mata ni Pepe at ng magiging guro nito ay agad siyang isinailalim sa pagsubok. Kung talino'y tunay mo itala, bigyang saysay ang katagang ito. Ako'y umiibig. Ika'y iniibig. Siya'y nagmahal. Tatlong anyo ng damdamin na iisa ang Pag-ibig na siyang pundasyon ng karunungan, dangal at paglilingkod. Madali mang nasilayan ng guro ang ningning ng talino ni Rizal, hindi naging payapa ang kanyang pamamalagi sa binyan. Sa bawat sulok ng silid ay may matang mapanukso, sa bawat ngiti ay may talim ng inggit. Ngunit sa halip na lumaban gamit ang dahas, ay pinili ni Pepe ang katahimikan. Hoy, Jose! Ang iyong anyo ay tila nilikha sa biro ng kalikasan. Parang nilalang na napadpad sa mataas. Mukhang matalinong araw, pero kung ang anyo ay pagkakatuwaan ng kapot unggoy sa gubat, aba, anong silbi ng talino kung ang itsura ay katatawanan? Ako man ay maliit, payat at unggoy kong inyong tawagin. Tandaan ninyo na ang ako'y ay nagsisimula sa munting sulok. At sa tamang panahon, ang liwanag ko'y aabutin ng tulad ninyong sanay lamang tumingin sa bulan. Tahimik lang na nakaupo si Teodora Alonzo nang biglang bumukas ang pintuan. Pumasok ang mga gwardiya sibil, mabibigat ang labag, malamig ang tingin. Hindi niya alam ang pakay nila, hanggang sa marinig niya ang malupit na paratang. Siya raw ang naglason sa kanyang sariling hipag. Nanlaki ang mga mata ni Teodora. Hindi siya makapagsalita. Ramdam niya ang bigat ng kawalang katarungan na bumagsak sa kanyang balikat. Parang isang kriminal na walang karapatang magpaliwanag. Sa bawat hakbang palabas ng silid, iniipit niya ang luha. Tinatago ang takot sa likod ng marangal na pagtingin. Hawak ni Rizal ang sulat. Doon niya unang nabasa ang nakasulat na balita. Huhulihin ang kanyang ina at higit pa roon, hindi siya pinahihintulutan ng pamilya na umuwi sa Calamba.
Ramdam niyang pinutol ng takot at panganib ang ugnayan sa sariling bayan. Sa bawat salitang kanyang binabasa, tila may punyal na humihiwa sa kanyang batang dibdib. Pinigil niya ang luhang gustong pumatak. Ngunit sa kanyang katahimikan, doon niya unang ipinangako sa sarili na ipaglalaban niya ang katarungan. Sa bawat araw na malayo siya sa Calamba, lalong tumitibay ang kanyang pagnanais na makabalik. Hanggang isang hapon, Pepe, aking kapatid, narito na ang liham. Pinahihintulutan ka ng makabalik sa Calamba. Totoo ba ito, Lucia? Oo, Pepe. Ang Gobernador General Latorre ay nagluwag ng mga pagbabawal. Sa ngayon, ligtas kang uuwi. Salamat. Lubos akong nagpapasalamat. Hindi ko nakalang makakatuntong pa akong muli sa lupaing sinilangan. Halika na. Noon, ako'y batang puno ng tanong. May lihim sa bawat ulap, may sagot sa bawat bituin. Ngunit ang kamuslusan ay tulad ng ilog, hindi na muling dadaloy sa parihong pampang. Ako na ngayo'y binhi ng pag-alam. Sa pagitan ng panulat at panaginip, maglalakad ako sa landas ng diwa. Sa mundong hindi lamang pinagmamasdan, kundi inuunawa. Pepe, handa ka na ba? Hindi na ito laro, kuya. Simula na ito ng lahat. Oh, magandang araw, Pepe. Magandang araw rin, Pasiano. May balita na ba? Balita ko, humigpit daw ang pagbabantay sa tarangkahan. Oo. Mula nung sumiklab ang pag-alsa sa Cavite, naging mapanurit mapanindang ang mga Friday. Mag-ingat at maging mahinahon. Pasiano, maaari mo ba akong samahan? Ngayon ang unang araw ng aking pagsusulit sa pasukan. Walang alinlangan. Maigi kung maaga tayong umalis para iwasan lang sa mga tanod. Sorting ka, kapatid. Maraming salamat, Pasiano. Ibubuhos ko ang lahat ng aking makakaya. Buenos dias, estudiantes. Buenos dias, padre. Kamusta kayo ngayong araw? Mabuti naman po, padre. Magsimula na tayo. Tumayo mo yung pasilado. Tapos na. Pepe, ¿puedes recoger los papeles, por favor? Sí, padre. Magnifico. Rizal, nakapasa ka ng may mataas na karangalan sa Latin at Arithmetica. Binabati kita. Isa kang kahangahangang kabataang Inggo. Maraming salamat, Padre. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ito. Narito po ang resulta ng aking pagsusulit sa pasukan. Kahanga-hanga. Ngunit, huli ka na eh. At tila ba yung katawan ay maliit at sakitin para sa iyong edad? Mahigpit ang disiplinang pinapairal dito, iho. Jose, anong nangyari?
Hayaan mo, hulaan ko, hindi ka tinanggap. Opo, Padre. Nahuli po ako at pinagtawanan po ang aking anyo. Iyo, minsan hindi ikaw ang isyu, kundi ang pangalang dala mo. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ang apelidong Mercado ay may bigat at bahid ng hinala. Kilala ang kuya mong si Pasiano bilang malapit sa aking pamangkin, si Padre Jose Burgos. Ang pinatahimik kasama ni Gomez at Zamora? Ikaw ay sinusubaybayan dahil doon. Gamitin mo ang apelido ng iyong ina, Rizal. Maaaring ito ang maging kalasag mo. Kung yun po ang magbubukas pinto ng aking pag-aaral, gagamitin ko po. Maraming salamat, Padre. Ginoo, buhay na buhay ang iyong pinta. Maaari po ba akong matuto mula sa inyo? Manood kang mabuti. Ang sining na isang pananaw, hindi lamang kasanayan. Kapag handa ka na, bumuwi ka mula sa iyong damdamin. Maraming salamat, Ginoo. Sisikapin ko pong gampanan. Ginoo, tapos na po ako. Hindi perfecto, ngunit totoo. Iba kang gumuhit, Jose. Higit na malaga yan. Maaari na po ba ako umalis? Bumalik ka bukas. Pag-aralan natin ang anino. Totoo bang siya mismo ang kumubog niyan? Nang walang gamit? Para raw sa kanyang ina, tahimik na alay ng debosyon. Ang batang ito, tumitling gamit Agnes. Sa edad na 14, isinulat ko ang may primera inspirasyon, ang aking unang tula. Para ito sa aking ina, ang una kong guro ng pag-ibig at ng sakripisyo. Francisco, sapat na ang pag-aaral ni Pepe. Kung ipapadala mo pa siya sa Maynila, baka matulad pa siya ng mga pinatahimik ng simbahan. Ngunit anak natin siya. Marunong. Hindi binigay ng Diyos ang talinong iyan para ikulong sa kapatiran. Ama, hindi ko pa po alam ang landas na tatakin ko. Sabi ng iyong guro, magpare o magsasaka. Ngunit anak ko, ano ang sinasabi ng iyong damdamin? Gusto kong magsulat. Maging abogado. O doktor. Huwag mong piliin ang batas, Pepe. Kailan may hindi pinahintulutan ng San Inyo ni pagtanggol ang katotohanan. Delikado yan. Kung gayon, piliin mong filosofiya, sapagkat maaari itong mabukas ng iba pang pinto. Hindi, Ama. Ako'y 18 taong gulang na. Panahon na para piliin ko ang aking landas. Nais kong mag-aral ng medisina. Nais kong ibalik ang paningin ni inay. Ito na ang resulta ng iyong ina. Unti-unti nang lumalabo ang paningin ng iyong ina. Ngunit, iginigiit niya na ikaw lang dapat ang gumamot sa kanya. Kung gayon, wala akong ibang landas kundi maging pinakamahusay para sa kanya. Kung ang makikita ko lamang ay paghuti at kasinungalingan, mas pipiliin ko na lamang manatiling bulag. Kung gayon,
Ako'y magiging dahilan upang maniwala ka muli. Kapag dumilat ka muli, inay, nais kong ako ang una mong makita. Sa mukha mong iyan, baka lalo siyang mabulag. Baka nga may mga pusong nabasag ka ang eskwelahan. Hindi naman. Pero may mga iniwan akong alaala. Inay, nais kong makita mo ang mga nakita ko. Mga paaralang bukas sa katarungan. Mga taong may dangal. At isang mundong hindi nakakadena sa takot. Ngunit bata ka pa, Pepe. Bakit kailangan mong danasin lahat agad? Dahil kung hindi ako kikilos ngayon, kailan pa? Tumingala po kayo, inay. Nandito lang ako. Hindi ka mapalagay, ano? Hindi ako nababagay sa katahimikan, kuya. Hindi kung may sugat ang bayan. Kung itutuloy mo ang landas na yan, maraming masasaktan. Kasama tayo. El deber de un hijo no es esconderse en la sombra, sino iluminar la oscuridad. Ang pluma, wika nila, ay higit pa sa lalim ng espada. Ngunit sa Pilipinas, pati ang panulat ay kinatatakutan, kaya't kailangang patalasin ko kapwa ang aking salita at ang aking loob. Nagbabago na ang mundo. Ngunit nananatiling gapos ang ating mga pulo. Sa taong 1877, isang binatang Pilipino ang sumubok mag-aral ng medisina sa Universidad ng Santo Tomas. Subalit, sa halip na respeto at pantay na pagtingin, siya ay sinalubong ng pagkutya dahil lamang sa kanyang lahi. El espíritu actúa como soporte para los músculos, también protege para los órganos, como el cerebro, el corazón, los pulmones. ¿Quién puede nombrar los órganos vitales? El cerebro, el corazón, los pulmones. Muy bien, Fernando, pídate aquí. Sí, señor. Tú, ven aquí, indio. Sí, señor. ¿Qué observación en estos dos estudiantes? Miren la diferencia de altura. ¡Qué pequeño! No parece un estudiante, sino un niño. ¿Tiene este indio menos suizos que Fernando? Sa harap ng klase, si Rizal ay hinubaran ng dangal. Hindi dahil sa kakulangan ng talino, kundi dahil sa kulay ng kanyang balat at taas ng kanyang lahi. Eso significa que somos superiores a los Filipinos.
¿Alguna otra observación? Señor, será otro para la única razón para decir que los españoles son superiores. ¿Por qué hubo colonias en que los conquistadores eran más bajos que los nativos? ¡Impertinente! ¡Salga de esta clase ahora! Sa ilalim ng lilim ng mga puno, sa payapang bahagi ng unibersidad, muling nagtipon ang mga anak ng lupa. Ang mga kabataang Pilipino na sa gitna ng hirap at pagkaapi ay nagtutulungan, nagsasaluhan ng loob at layunin. Ang kanilang kasamahan ay tinawag na kumpanyerismo, isang kapatiran na nagsilang ng damdaming makabayan. At sa gitna nila, si Rizal, tahimik ngunit ginagalang. Kaibigan Jose, hindi kami mapalagay sa sinapit mo kanina. Matapos mong sumagot ng matuwid, ikaw pa'y hinamak ng guro. Kung ako ang nasa kalagayan mo kanina, marahil ay nalapatan ko na ng suntok si Fernando. Ang galit ay parang apoy. Kapag hindi pinigilan, pati sariling damdamin ay matutupok. Mas matalas ang isipan kaysa sa kamaok. Ngunit hindi dapat nating hayaang yurakan nilang ating pagkatao. Sapagkat ang taong tahimik ay madalas nila inaakalang mahina. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito'y paghahanda, sapagkat may tamang oras sa salita at tamang oras sa gawa. Mira, los indios igual cuigan ser sabios. Bolas con libros, ¿qué reza? Jose, nasaktan ka ba? Kayong mga walang galang! Walang hamak kayong mga asal! Ako'y walang sumbat. Ngunit ngayon aking nauunawaan na ang isang pirasong bato ay hindi lamang sugat sa laman, kundi ito'y paalala sa ating kalagayan sa lipunan. Ay, ang enjoy na saktan. Huwag ka nang umiyak, maliit. Kami ay hindi unggoy, Fernando. Kami ay may dangal, may bait, may puso, at higit sa lahat, may alaala. At alaalang hindi natitinag sa alinmang bato. Tara na nga. Ang iyong salita ay tila punyal, Jose. Hindi kailangang isigaw para tumalim. Isang araw, ang mga tulad nila ay malilimutan. Ngunit ang sinabi ni Jose, itatala sa kasaysayan. Isang pangakong sa hinaharap ay di na magpapakatahimik. Sa piling ng kanyang mga kababayan, isinilang ang diwa ng pagtutol, ng paninindigan, ng pagka-Pilipino. Ito ang ating lihim na hakbang, Pepe. Ikaw ang tutungo sa Europa upang doon ipagpatuloy ang medisina. At higit pa roon upang gawin ang nararapat para sikalalayan ng ating bayan. Ako'y mananatili rito upang malagaan sina ina at ama at upang ipagpatuloy ang pamamalakad sa bukirin. Ang bagay na pag-asawa sa ngayon ay sumunod sa salang-alang. Ngunit kapatid, bakit ako ang kailangang umalis? Bakit hindi ikaw? Bakit hindi ikaw ang humawak ng tungkuling ito? Sapagkat higit kang makikinabang sa paglalakbay. Hindi ka lamang mag-aaral doon, kundi pinagkalob sa iyo ang kalayaang maghayag ng katotohanan. Makikilala mo rin ang mga kababayang may adhikain, ang mga kapanalig nating nagnanais ding magsilbi sa bayan. Sa ibang lupa, ikaw ay makapagsusulat, makapananawagan ng mga pagbabagong dapat matamo ng ating ng bayan. Ngunit ako'y hindi pa handa, Pasyano. Ang bigat ng tungkulin nito di ko pa kayang dalhin. Pepe,
Hindi ako nagpasa ng mag-isa. Ako'y kumonsulta sa mga kapanalig at lahat kami sang-ayon na ikaw ang lumakad. Huwag kang mag-alala. Tutustusan ka namin buwan-buwan sapat upang ikaw ay mabuhay at makapag-aral. Paano sila ina at ama? Hindi nila ako pahihintulutang umalis. Hindi pa natin kailangang ipabatid sa kanila. Kapag ikaw ay sumakay na sa barko, saka pa lamang nila malalaman. Paano na si Leonor? Anong aking sasabihin sa kanya? Pepe, bakit ba napakarami mong tanong? Sa minsan kailangan mong limutin ang sarili sapagkat higit ang tungkuling iniatang sa iyo. Ito hindi pagtalikod sa tahanan. Ito'y paghahain. Hindi mo lamang dala ang iyong pangalan, Pepe. Dala mo ang tinig ng bayan. Tahimik mo ngayon, Pepe. Hindi mo ba ako papansinin? Ako'y nagsasalita. Ngunit marahil ay hindi mo naririnig. Ang tunay na damdamin ay kadalasang bumibigkas kahit na walang tinig. Anong tinig iyan? At anong lihim ang tinatago mo sa mata? Kung kaya ko lamang ilarawan kung ano ang nasa aking isipan ay marahil ay hindi mo na naising pakinggan. Bakit mo nasabi yan? Meron ka bang balak kung may panganib ang darating? Leonor, kung ang isang ibon ay kailangan lumipad para mahanap ang kanyang tinig, mayroon bang kasalanan kung ito muna lilisan sa kanyang pugad? Kung ang pugad ay tahanan, bakit siya lilipad kung ang paglipad ay nangangahulugan ng pagkalimot? Pepe, may hindi ka sinasabi. May mga bagay na hindi maaaring marinig. Hindi pa ngayon. Hindi ko kailangan ang lahat ng paliwanag. Ang kailangan ko'y katiyakan na sa aking puso. Hindi ka mawawala. Kung ang aking puso ay maaari lamang itali sa iyo, Leonor. Ginawa ko na sanang tanikala ang ating mga alaala. Paalam nga. Pagpapatawad mo ba? Hindi ko alam ang pilit mo sabihin. Pero kung darating na ng araw na ikaw ay lilisan, hindi ko malalam ang dahilan. Ipagdarasal ko na iyong balikan ang puok na ito, kung saan ang puso mo ay minsang nanatili. Pangako yan. Tahimik ang pag-alis ni Jose Rizal patungong Europa. Ni ang kanyang ina at ama ay walang kaalam-alam. Sa gitna ng panganib, mula sa mga mata ng kapangyarihan, ang isang kabataang may dalang panulat ang tumahak sa landas ng pagbabago. Pepe, narito na ang wakas ng ating lihim at simula ng iyong tungkulin. Jose Mercado? Akala ko ba matagal nang inilibing ang pangalang iyan? Sa ngayon, yan ang iyong mukha. Para maalusot, pagdating mo sa Europa, maaari ka lang muling makinasal. Alalahanin mo, Pepe. Hindi ka lamang mag-aaral doon. Ikaw ay aakyat ng bundok hindi para sa sarili, kundi para sa bayan. Nauunawaan ko. Handa akong harapin ang unos, kahit ako'y mag-isa. At si Leonor, alam niya na ba? Walas niyang nalalaman. Inalayo ko muna siya. Pinagka ito at panahon ng kanyang luhang kailangang pumatak.
Kung mayroong landas patungo sa katotohanan at sa duloy walang pagbalik, pipiliin ko pa rin ito. Mag-ingat ka. Huwag mong kalimutang may tahanang naghihintay ko yung pagbabalik. At higit sa lahat, isang bayang o kakataungan. Adios, Iho. Huwag kang aalipon. Kapag nanghina ka, alalahanin mo ikaw ay hindi lang iisa. Adios. Para sa inang bayan. At sa bawat hakbang palayo sa pampang ng kanyang bayang minamahal, dala ni Rizal ang mga pangarap, ang luha, at ang pananampalatayang ang pluma ay mas mabagsik kaysa espada. Barcelona. Unang patak ng lupaing banyaga sa talampakan ni Jose Rizal. Dito unang nalasahan ni Pepe ang hangin ng kalayaan. Ngunit hindi niya nalimutan ang alingas-ngas ng tanikala sa kanyang pinanggalingang bayan. Ikaw ba si Ginoong Jose Mercado? Wala sa Pilipinas? Ako nga. Ngunit dito, ako si Jose Rizal. Maligayang pagdating, Rizal. Marami kami rito. Mga kapwa mong kabataan naghahangad din ng liwanag. Darating ang panahon na ikaw ang magiging tinig namin lahat. Hindi ako pumunta dito upang mamunod. Narito ako upang matuto, upang magtanong, magsiyasat, at kung panahon na, magsalita. At sa unang gabing iyon sa Barcelona, habang ang lungsod ay abala sa pagdiriwang, si Rizal ay tahimik na naupo sa kanyang sulok. Binuksan ang kanyang kwaderno at isinulat ang unang linya ng kanyang laban. Ang hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay hindi makararating sa paroroonan. Sa puso ng Europa, pinagtagpo ng iisang mithiin ang mga kabataang ilustrado. Ang layunin, buksan ang isip, gisingin ang puso. Magandang umaga po. Ito po si Jose Rizal, bagong dating mula Barcelona. Ang batang si Rizal sa Kalamba. Marcelo, siya ang madalas mong ikin. Bienvenido, Pepe. Narito ka na sa gitna ng liwanag at panganib. Ano pong ibig ninyong sabihin? Dito, hindi lamang tayo isang estudyante. Dito, tayo isang tinig ng mga walang tinig sa bayan. Halika't maupo. Ito ang magiging sandata natin. Pluma, papel at laman. Ang La Solidaridad ay hindi lamang dyan. Ito ang kapoy ng wawasak sa kadiliman ng pangakapit. Kung ganon, ano ang mayaambag ko? Sulat mo ang lahat ng totoong alam mo. Ang saimpalad na kalagayan ng mga Indio, ang kabuktutan ng mga praile, at ang isang bayang malaya at pangarap mo. Kung ganyan, ibubuhos ko ang lahat ng nalalaman ko. Hindi man ako makapag-uwi agad ng diploma, kapag bibigay naman ako ng liwanag. Simula ngayon, Pepe, hindi ka na nag-isa. Isang lusang propaganda para sa bayan. Para sa bayan. At mula sa pluma ni Rizal, sumiklab ang mga pahinang hindi kayang sunugin ng apoy ng paniniil. Universidad Central de Madrid. Dito niya pinalalim ang kanyang dunong, hindi lamang para magamot ang lumalabong paningin ng kanyang ina, kundi para mabuksan ang matang matagal nang ipinipikit ng kanyang bayan. Alguien por explicar la extensión del laboratorio palpable superiores.
Profesor, el lavator palpebrae superioris se inserta en la piel del párpado superior, no en el global ocular. Por eso, eleva solo el párpado, no mueven el ojo. En los otros músculos que se mueven el ojo. Profesor, rectus inferior, rectus superior, rectus medial, rectus lateral, oblicuo superior, oblicuo inferior. Muy bien, señor Rizal. Excelente. Kaunting hakbang na lamang at magiging ganap na doktor in medisina si Rizal. Ngunit sa kanyang harapan, ang timbang ng diploma at ang bigat ng pangakong bayan ay nagtatagisan. Sa kanyang mga palad, nakasalalay ang liwanag. Señor Rizal, quedan pocos días. ¿Por qué no terminó su tesis? Cicero, esta página para mí, ceguera cerrada para mi patria. Pero sin título sin tesis, ¿cómo va a curar? El papel no devuelve la vista a los cielos. El título no despierta los dormidos. Lo que necesito esta tinta y Sa halip na diploma, ang kanyang kamay ay pumili ng pluma. Ang kanyang boses hindi maririnig sa entablado ng araw ng pagtatapos, kundi sa mga pahina ng isang kilusang magpapalaya sa isip ng mga Pilipino. Si no hay título para mí, habrá libertad para todos. Sa dilim ng Berlin kung saan ang hangin ay nagyayelo at ang bulsa ni Rizal ay halos wala ng laman, isinilang ang aklat na gigising sa isang bayang matagal nang inaalipin. Hindi siya nagtapos ng doktorado. Iniwan niya ang kanyang thesis at diploma sapagkat para sa kanya, mas mahalaga ang pluma kaysa parangal. Wala kaming kasalanan! Inisente kami lahat! Bakit kami kailangan mamatay na ganito? Kung hindi ko isusulat ang ating sugat, sino ang magpapagaling nito? Bawat titik ng Noli Me Tangere ay luha, pawis at galit na itinago ng kanyang katahimikan. Bawat tauhan, si Ibarra, Sisa, Crispin at Basilio, ay tunay na mukha ng mga inapi ng kolonyal na mapagkunwari. Sa gabi ng pag-iisa at gutom, isinilang ang nobelang hindi kayang sunugin ng alinmang apoy ng paniniil. At sa kanyang maliit na silid, pumailan lang ang unang sigaw ng isang pluma na magpapalaya sa diwa ng kanyang lahi. Sa gitna ng nagyayelong gabi, tinatapos ni Rizal ang nobelang magpapagising sa kanyang bayan. Ngunit higit pa sa malamig na hangin ang nagpapayuko sa kanya. Ang gutom, ang pagkakautang, at ang posibilidad na hindi niya maipalimbag ang sariling aklat.
pa natutulog? Lamig-lamig na. Paano ako makakatulog, Maximo? Ang imprenta ay hindi tanggap sa pangakong bayad. Ang tinta ay hindi mabubuo ng pangarap lang. ₱200 para sa paunang bayad? Ilaking halaga naman. Lalo na sa ganitong panahon at lugar. Kung hindi ko ito mapalihimbag, mananatili na itong nakatago at nakakulong sa mesa. Sayang ang mga gabing pinuyat ko. Ang mga gutom na tiniis ko. Sayang ang sugat ng ating bayan kung hindi ito maririnig. Pepe, kaibigan. Alam mo namang, kaunti lang naipon ko. Pero, kung ito ang magiging tulay para sa ating mga kababayan, para mamulat ang kanilang mga mata, siguro, mas mabuti na lang kung mawalan akong pilak kaysa mawalan ako ng pag-asa. Hindi ko ito mababayaran, Maximo. Mahirap ang buhay sa ating bayan. Baka hindi ko yan mabalik. Siya ang magsabing pautang ito na may kabayaran. Pepe, ito ang utang natin sa ating bayan. Ikaw ang magsulat. Ako ang mag-aabot ng tulay. Tayo ang magpaabot ng sigaw. Hindi ko ito makakalimutan, Maximo. Ang Noli, hindi lamang ito aklat. Ito ay tinig ng bawat ina, bawat anak, at bawat punit na pangarap sa ating bayan. Sa kaunting baryang pilak, nabuo ang nobelang hindi kayang sunugin ng takot. Isinilang ang Noli Me Tangere, ang unang pluma na humiwa sa katahimikan ng kadiliman. Sa wakas, dumating ang tinig ng kanyang pluma, ang Noli Me Tangere, aklat na hindi kayang supilin ng espada. Maaari na kayong magsalita. Maaari nang makita ng bayan ang sarili nitong sugat. Ito ang aklat na isinilang sa lamig, gutom at utang. Ngunit sa bawat pahina, may init ng tapang at dangal. Ang baryang pilak na inabot ng kaibigan, ang pluma, ang luha, lahat iyon ang naging unang kalasag ng isang bayang pipi. Para sa akin, para sa bayan. Hindi sapat na maisilang ang aklat, kinailangan itong maglakbay. Isinilid ni Rizal ang unang kopya ng Noli Me Tangere sa mga kahon at sobre. Ipinadala sa mga taong alam niyang magiging tagapagtanggol ng kanyang tinig. Para kay Marcelo H. del Pilar, upang maging tinig ng La Solidaridad.
para kay Mariana Ponce upang isabog ang apoy sa Madrid. Para kay Ferdinand Lumeret, ang kaibigang Aleman na hindi kailanman kinalimutan ng ating bayan sa kanyang puso. Para kay Ina, sa mga kapatid, upang malaman nilang hindi nasayang ang bawat luha at bawat panalangin. Tingin pa kawalan. Kuha na nga. Sa bawat pangalang nakasulat, may nakabaong pangarap na may magbubuklat ng pahina, mayroong mamumulat at babangon. At sa mga pangalang iyon, isinalalay ni Rizal ang munting simula ng isang rebolusyong magsisimula sa isang aklat, sa isang salita, sa isang pluma. Makaraan ang ilang taong pananatili sa Europa, bumalik si Jose Rizal sa Pilipinas noong Agosto sa taong 1887, hindi bilang bayani, kundi bilang anak na sabik na muling mayakap ang kanyang ina at mamulat ang bayan sa katotohanang kanyang isinulat. Sa kanyang pagbabalik, dala niya ang Noli Me Tangere, isang nobelang nagmulat sa bulag ngunit bumagabag sa makapangyarihan. At habang nananahimik ang kanyang mga labi, sumisigaw naman ang kanyang panulat. Anak ko, mabuti at ligtas kang nakauwi. Ang mga luha ko'y naging dasal sa bawat araw. Ina, hindi ko man kayo nakasama roon. Kayo ang naging ilaw ng bawat pahina na sinulat ko. Hindi ka na bata, Jose. Pero sa'yo pa rin ang bayan nakaasa. Hindi kuya yan. Sa isang lang, yung simulat ng mga ling? Yung anak mo Francisco tsaka ni Teodora? Siyang tunay. Pinag-uusapan sa Maynila ang libro na yan. Naku! Ang kanyang pagbabalik ay naging simula ng panibagong kabanata, hindi ng tahimik na buhay, kundi ng laban para sa katotohanan. Ngunit sa likod ng kanyang panulat ay mga matang nagmamatsyag at mga makapangyarihang nabahala. Sa katahimikan ng Calamba, isinilang ang mga binhi ng reforma, isang hangaring pagsamahin ang kapuluan sa iisang adhikain, pagkakaisa at katarungan. At sa kanyang muling pag-alis, dala ni Rizal ang mga sugat ng panunuligsa, ang pait ng pagkakahiwalay sa pamilya at ang apoy na kanyang ginamit upang maisulat ang isa pang nobelang mas matalim, ang El Filibusterismo. Isang aklat na isinilang sa gutom at inilimbag sa tulong ng mga kaibigang nanalig sa kanyang paninindigan. Sa kanyang pagbabalik noong Hulyo sa taong 1872, isang bagong adhikain ang binuo ni Rizal, hindi revolusyon, kundi reforma, isang kilusang magbubuklod sa mga isla bilang iisang katawan, isang diwa, isang layunin. Mga Ginoo,
tayo ay hindi pulo na nag-iisa. Tayo'y isang bayan. Ang ating pagkawatak-watak ay dahilan o bunga ng takot at kakulangan sa ugnayan. Ngayon, ating ilulunsad ang La Liga Filipina. Isang kilusang maghahatid ng edukasyon, reforma, at pagkapantay-pantay sa mapayapang paraan. Ngunit, Dr. Rizal, paano tayo magbubuklod kung bawat isa'y tagot? Hindi ba't magdududa ang mga Espanyol kapag nalaman nila ang kilusang ito? Oo, may panganib. Ngunit kung hindi tayo kikilos, sino? At kung hindi ngayon, kailan? Sa pamamagitan ng edukasyon at sama-samang paninindigan, magiging tulay ang La Liga sa bawat sulok ng kapuluan. Isang katawan, may damdamin, may diwa, may puso. Kung ating tinig ay hindi marinig, baka kailangan ng sumigaw ng itak. Ngunit, ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagkakaisa. Kung magkahiwa-hiwalay ang ating mga damdamin, hindi natin makakamit ang ating layunin, kahit paman sa armas. Ano po ang layunin ng Liga, Dr. Rizal? Ito ang ating hangarin. Pagkaisahin ang kapuluan bilang iisang katawan. Magtaguyod ng mapayapang reforma ayon sa batas. Edukasyon para sa lahat upang mamulat ang mata't isipan. At proteksyon sa bawat Pilipino laban sa pang-aabuso. Sino? Sino ang handang tumindig para sa adikaing ito? Kung gayon, ipahayag natin ito. Ang La Liga Filipina ay itinatag. Mabuhay ang La Liga Filipina! Mabuhay! 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 Ngunit sa mata ng kolonyal na pamahalaan, ang katahimikan ni Rizal ay banta. Ang pag-iisa ng kapuluan ay panganib at ilang araw matapos itatag ang La Liga Filipina, si Rizal ay inaresto. Kailangan natin italat ang mga balita sa Anong ibig sabihin nito? Dr. Jose Protasio Rizal Mercado y Alonso Rialonda, ikaw ay inaaresto sa ngalan ng panghinaan. Sandali Pinaratangan ka ng Hindi ito sedisyon nararapat! at pagtataksil. Wala kang karapatang kwestiyonin ng mga saksi laban sa iyo. Ano? Kung ang panulat ay kanilang tinakot, baka panahon na para magsalita ang itak. Matapos ang pagkatatag ng La Liga Filipina, hindi pa man tumitibay ang pundasyon ng reforma, agad na pinutol ng kolonyal na pamahalaan ang pag-asa. Ipinatapon si Rizal sa malayong baybayin ng dapitan. Tila isang kasalanan ang magmahal sa sariling bayan. Hindi ako bulag, Rizal. Nakikita ko ang impluensya ng iyong mga akda. Nole, El Fele, La Liga Filipina. Lahat iyan ay nagpapalaganap ng diwang mapanlikha at mapanganib. Kung gusto mong magpatuloy sa iyong adhikain, gawin mo iyan sa dapitan. Malayo sa Maynila, malayo sa kaguluhan. Kung ang pagmamahal sa ilang bayan ay kasalanan, handa akong magdusa. Ngunit hindi ko kailanman titigilan ang pagtindig sa katotohanan kahit sa katahimikan ng dapitan. Kung ito ang pinatakdang landas para sa katotohanan, tatanggapin ko ito. At kung sa dapitan kong maisusulong ang kabutihan,
Sa pamamagitan ng agham, edukasyon at serbisyo, gagawin ko ito. Hindi ako bilanggo. Ako'y lingkod ng bayan. Yan ba si Rizal, ang doktor, yung isinulat sa pahayagan? Tahimik daw ata yan, pero magaling yan. Delikado ata yan sa gobyerno. Sa dapitan, ginamit ni Rizal ang kanyang talino at galing upang magturo sa kabataan, gamutin ang may sakit at magtayo ng mga proyekto sa bayan. Nagsulat siya, naglingkod at patuloy na nagmahal sa Pilipinas kahit malayo sa sentro ng kapangyarihan. Ang tunay na lalaking nagmamahal sa kanyang bayan ay hindi kailanman natitinag ng pagkabilanggo. 4 na taon matapos ipatapon si Rizal sa dapitan, ang La Liga Filipina ay naging abo ng pangarap. Ngunit sa gitna ng kadiliman, may apoy na patuloy na nagliliyab. Isang sigaw, hindi ng salita, kundi ng paninindigan ang yayanig sa bawat puso ng mga Pilipino. Mga kapatid, ang papel na ito ay hindi lamang buwis. Ito ang patunay ng ating pagiging alipin. Ngayon, sa ngalan ng bayan at dangal, punitin ang sedula! Punitin! Kalayaan o kamatayan! Ang ating dugo ang magsisilbing tinta ng bagong kasaysayan. Dumating din ang araw na may lalaban para sa ating bayan. Mabuhay ang kalayaan! Mabuhay ang katipunan! Sa sigaw ng pugadlawin, napunit ang katahimikan, at sa bawat piraso ng sedulang itinapon sa lupa, isinilang ang diwa ng isang bansang handa ng lumaban. Tahimik ang mga pader ng Fort Santiago, ngunit sa loob ng selda ay may pusong walang takot humarap sa wakas. Ito ang huling gabi ng isang buhay na inilaan sa bayan. Isinusulat ni Rizal ang kanyang huling tula, hindi bilang paalam ng kahinaan, kundi ng karangalan. Kasi, hindi pa uli ang lahat. Maaari pa tayong tumakas. Subukan natin. Kung mananatili akong tahimik, hindi mo na ako makikilala bilang ako. Ang lalaking minahal mo ay may paninindigan na mas malaki pa sa sarili niyang buhay. Sa papel na manipis at sa tintang humihina, isinulat ni Rizal ang Mi Ultimo Adios, isang tula ng pag-ibig sa inang bayan. Mga huling salita na aalingaw-ngaw sa bawat Pilipinong may pag-ibig sa kalayaan. Padre, ang kumpisal ko ay itong tula. Basahin ng langit at tinggi ng bayan. Ang kumpisal kong ito ay itong aking tula. Pakinggan ng langit at ng bayan. Hindi luha, kundi tula ang iniwan ni Rizal. Hindi galit, kundi dangal. At sa huling gabi, hindi siya bilanggo, kundi isang kaluluwang malaya. Malaya sa loob ng isang bansa na hindi pa. Masama bang lumaban para sa kalayaan? Masama bang ipagtanggol ang bayan laban sa tuso at mapang-api? Masama bang magsalita para sa mga takot mga tuwiran?
Kasalanan bang ilantad ang katiwalian sa sariling lupang sinilangan? Krimen ba ang magmahal sa bayan ng higit pa sa sarili? Buong buhay ko, hinusgahan ninyo ako. Binasa, pinuna, tiniktikan. At ngayon, kinuha nyo na ang lahat. Pati ang bayang pinakamamahal ko. Marami na kayong hiningi. Ngunit hindi pa rin ninyo nakita kung sino ako. Ngayon, heto na. Patahimikin nyo na ako. Baka sakaling sa katahimikan, makita ko ang sarili kong totoo. Mamamatay akong hindi nasilayan ng bukang liwayway sa inang bayan. Mamamatay akong hindi nasilayan ng bukang liwayway sa inang bayan. Ngunit kayong naririto, kayong nakakakita, huwag ninyong kalimutan ang mga punit sa dilim ng inyong mga gabi. Ako, si Jose Rizal. Consumatum est. Sa pagbagsak ng kanyang katawan, ang pluma ay naging palaso, tumama sa puso ng isang bayan, at mula sa kanyang dugo, isinilang ang diwang hindi mapipigil. Ang isang Rizal ay pumanaw, ngunit ang Pilipinas ay nagising. Handa ka na ba? Okay. Okay na! Tara na. Magigit ka always. Hinay la. Bagat masakit. 1, 2, 3. Yay! Wow! Ma! Siyan. Kaca lagi ba? Tawa na! I'll put you in the Uber, I'll put you in the Lyft. Either way, I don't care. Put you get up on my shit, my name, bitch. Ibang! Ano na ni? Publico superior. Publico superior. Go. Ang galit ay parang apoy. Kapag hindi... Delikado ata yan sa gobyerno. Agree. Yes. Okay. Tayo pa rin ang bayan nakaasa. So funny. Ang mga kababayan may adhikay. Ang mga Demon Joe, may script! Rigo! Sige na, si! Ako po. Hello? 1, 2, ay pag-smile. Gawa sanay.
1, 2, 3. Oh. Kaya ano kamatayan? Ang ating dugo ang magsisilbing tinta. Mabuhay ang La Liga Pilipina! Mabuhay! Mabuhay! Yung pinaming mahal. Kilibitin mo ulo ha, kilibitin mo ha. Wala na ha. May body ko, may body movement yan. Camera rolling 3, 2,